tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Strength and Wisdom of a Woman. Basahin po natin yung 2 Kings chapter 4, verses 8 to 10 first, and then we will keep on reading. 2 Kings chapter 4, verses 8 to 10. One day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. And may the Lord continue to bless us as we continue to read this word. So let us take a look at the woman's kindness to the man of God. This woman was wealthy. May kaya, taga Shunem. That's why some versions of the Bible call her the Shunammite woman. At nakikita niya si Elisha, ang propeta ng Diyos, ay nagpupunta sa kanilang bayan, madalas, ministering there, teaching, probably leading people to the Lord, this and that. At sabi niya sa asawa niya, napapansin ko itong taong ito, ang dalas-dalas dito, pakanin natin minsan. So, she urged Elisha to stay for a meal. Because after all, it was a long travel. At ano pa, wala namang nabibilhan ng mga fast foods. You're totally dependent on the hospitality of people around you. And this eating in her house became a habit. It became an institution. It became a tradition to the point that whenever Elisha would go to that place, she would go to that house to eat. At matapos yun, na-confirm niya. Sabi niya sa asawa niya, alam mo yung kumakain dito madalas? I'm sure he's a man of God. Nafe-feel ko siya, nararamdaman ko, nadidinig ko. So she knew and confirmed that Elijah was a holy man of God. Therefore, she stepped up her kindness. Una, nagpapakain lang siya. Sabi niya sa asawa niya, I have an idea. Sabi naman ng asawa niya, eto na naman ang wife ko, may idea na naman. At ano yon? Sabi niya, yung bubong natin, lagyan natin ng extension. Alam niyo yung mga bubong nung araw, lalo sa Middle East, flat yon. Kaya pwede talagang lagyan ng extension. And in many wealthy homes, it is where the upper room really is. Yung ground floor is for animals. The second floor is for the owners of the house. And if the owner is wealthy, there will be an upper room. A guest house. A special room for very special people. So sabi niya, gagawa tayo ng room dun sa bubong. At anong gagawin natin? Lalagyan natin ng higaan, lalagyan natin ng mesa, lalagyan natin ng silya at ng ilaw. So alam niya siguro na itong prophet ay basa ng mga scriptures. Kaya kailangan may ilaw, may mesa, may silya. Baka mamaya kung tayo yung bisita, palagyan ng mahjong table o palagyan ng kung ano, depende kung anong hilig natin gawin. So doon pa lang sa furnishing na inilagay, alam na natin kung anong pagkatao ng patitirahin. So it would be a very dignified, a very private, and a comfortable place to stay for the prophet. That was the woman's kindness to the man of God. We will take a look now at God's kindness to this woman who was kind to God's man. And we will keep on reading verses 11 up to 17. One day when Elisha came, he went up to his room and lay down there. He said to his servant Gehazi, call the Shunammite. So he called her, and she stood before him. Elisha said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us. Now what can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or the commander of the army? She replied, I have a home among my people. What can be done for her? Elisha asked. Gehazi said, well, she has no son, and her husband is old. Then Elisha said, call her.
So he called her, and she stood in the doorway. About this time next year, Elijah said, you will hold a son in your arms. No, my lord, she objected. Don't mislead your servant, O man of God. But the woman became pregnant, and the next year, about the same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. A very wonderful story, and the plot thickens. Because this woman was kind to the man of God, then God was kind to her. Sabi ni Elisha, tawagin mo nga yung babae. Akyat ang babae sa upper room, but she stayed only by the door. At hindi siya kinakausap directly ni Elisha. Sabi niya sa kanyang servant na si Gehazi, yung kanyang kasunod-kasunod, itanong mo kung anong pwede natin gawin sa kanya. Sobra siyang napagod para sa atin. I-return naman natin yung kanyang kindness. Itanong mo kung meron ba siyang gustong ipasabi sa hari. Obviously, the prophet had access to the ears of the king. O baka meron siyang gustong ipasabi sa commander of the army in charge of this province. Gusto ba niya ng protection? May umaabuso ba sa kanya? May nanggugulo? Tell her, what can we say to people in power on her behalf? At sabi naman ng babae, I'm at home among my people. I have a home among my people. Meaning, wala pa akong kailangan. I am protected by my people. I have a peaceful life. I have no need for the favor of such high-ranking people. Walang hiningi. Sabi tuloy nitong wala daw hong hingi, wala daw hong kailangan sa hari o sa commander. Ano kaya ang kailangan ng babaeng yan na pwede naman natin maibigay? Obviously, just Gehazi was doing his homework. Magaling na assistant. Wala hong anak. At ang asawa ho may edad na. Itawagin mo. Tinawag uli ang babae. Nakatayo sa may doorway. Siguro si Elisha ay medyo nakasandal doon sa kanyang higaan. Whatever. At sabi niya, anong buwan ba ngayon? Nobyembre. O mga ganitong panahon sa isang taon. Meron ka ng kilik-kilik na anak. Meron ka ng aalaga ang anak. Sabi na, huwag niyo po akong ganyanin. Huwag niyo po akong paasahin. Yung babae siguro sa tagal na nagdasal, sa tagal na umasa, nasanay na mabigo, ayaw ng umasang muli. Kasi baka masaktan pa. Sabi, huwag niyo po akong paasahin. Man of God, do not mislead me. Please, okay na akong ganito. Huwag niyo nang pataasin pa ang aking mga iniisip at mga adhikain. Subalit, alam natin, natupad. Siyempre, propeta ang nagsalita, matutupad dapat. Pag hindi natupad, hindi propeta, fake. Huwag kayo maniniwala. The Bible said that. If what a prophet says doesn't come to pass, he is not a prophet. Hindi yung magpo-prophesy, kunwari, marami ngayong mga leaders, magpo-prophesy, mga pangahas na mga prophecies, pero may nakahanda na ring palusot kung hindi matuloy. Pagka ang prophet nagpapalusot, pag hindi matuloy ang kanya sasabihin, gumising naman kayo. Kailangan na malaman natin hindi prophet yon. Because a prophet is always sure. Kaya ang sabi, itong babae, she became pregnant, and that same time, the following year, she was cradling a baby in her arms. Is it not nice? Let's keep on reading. Verses 18 up to the end of the chapter. The child grew, and one day he went out to his father, who was with the reapers. My head, he said to his father. His father told a servant, carry him to his mother. After the servant carried him to his mother, the boy sat on her lap until noon, and then he died. She went up and laid him on the bed of the man of God, then shut the door and went out. She called her husband and said, please send me one of the servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return. Why go to him today? He asked. It's not the new moon or the Sabbath. It's all right, she said. She saddled the donkey and said to her servant, lead on. Don't slow down for me unless I tell you. So she set out and came to the man of God at Mount Carmel. When he saw her in the distance, the man of God said to his servant Gehazi, look, there's the Shunammite. Run to meet her and ask her, are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Everything is all right, she said. When she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Gehazi came over to push her away, but the man of God said, leave her alone. She's in bitter distress, but the Lord has hidden it from me and has not told me why.
Did I ask you for a son, my Lord? She asked. Didn't I tell you, don't raise my hopes? Elisha said to Gehazi, tuck your cloak into your belt, take your staff in your hand, and run. If you meet anyone, do not greet him. And if anyone greets you, do not answer. Lay my staff on the boy's face. But the child's mother said, as surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave without you. I will not leave you. So he got up and followed her. Gehazi went on ahead and laid the staff on the boy's face, but there was no sound or response. So Gehazi went back to meet Elisha and told him, the boy has not awakened. When Elisha reached the house, there was the boy lying dead on his couch. He went in, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. Then he got on the bed and lay upon the boy, mouth to mouth, eyes to eyes, hands to hands. As he stretched himself out upon him, the boy's body grew warm. Elisha turned away and walked back and forth in the room, and then got on the bed and stretched it out upon him once more. The boy sneezed 7 times and opened his eyes. Elisha summoned Gehazi and said, call the Shunammite. And he did. When she came, he said, take your son. She came in, fell at his feet, and bowed to the ground. Then she took her son and went out. And may the Lord really bless us through this very, very beautiful story. Very, very moving. This panorama of human emotion and the strength of a woman. Let's take a deeper look at the strength, the wisdom, and the faith of this woman. So the child grew. Can you imagine waiting for a child for so long? Halos lahat ng kinikimkim mong mga pag-ibig, mga gusto mong pagmamahal na hindi mo maibigay, ay bigla mong ibubuhos. Pagkatapos, isang araw, dumaing ang bata, masakit ang ulo, at siya ay sumandal sa kanyang nanay, at nung tanghali, namatay. Can you imagine having your son die in your lap, in your arms? Let's look at the strength of this woman. Hindi siya hinimatay. Walang kwenta sa mga babae yung hinihimatay. Walang president sa mga mahuhusay na babae sa Biblia ang hinihimatay. She carried the dead boy by herself to the upper room. So obviously, they were on the second floor. Binuhat niya ang bangkay ng batang ito, mag-isa. Wala siyang pinagsabihan na namatay ang bata. Binuhat niya. At pagkatapos lumabas siya sa kanyang asawa, sabi niya, pakibigyan mo nga ako ng isang makakasama at kailangan ko ng isang donkey. Pupunta ako sa prophet. Sabi naman ng asawa, walang kamalay-malay. Typical husbands, mga walang kamalay-malay kuminsan sa mga problema. Diba? Ang babae ang solve ng problema. Bibigyan ng konting budget, ang babae ang stretch ng stretch. At parang wife ka ba o magician? Hindi ko malaman. See this woman, very strong. Sabi niya, padala mo ako ng katulong at ako'y dadayo. Sasagsag ako patungo sa man of God. Sabi ng lalaki, hindi naman Sabat, hindi naman full moon, hindi naman holiday, hindi naman araw ng obligasyon. Ay bakit? Sabi niya, okay lang. Sabi niya, everything's alright. At pagkatapos, aside from carrying the dead boy by herself, she walked and not rode on the donkey. Bakit nagsingkaw ng donkey? Why was the donkey saddled? It was for the man of God. It was not for her. At kahit siya ang senyora, siya ang may-ari, siya ang mayaman, hindi siya sumakay. Ayaw niyang mapagod ang donkey. Para pagpabalik, may sariwa pa rin lakas yung donkey para sila mabilis. Can you imagine the mission that she was setting out to do? She would like to fetch the man of God so that the man of God would do something. Hindi sa asawa lumapit, hindi kung kani-kanino. Alam niya, this is a case only for God. Hindi siya nagsayang ng sandali. No? She walked and not rode on the donkey. At kabilin-bilinan pa niya. Bilisan mo. Huwag mo akong antayin. Liba na lang ako nagsabi sa'yo. Sabi niya doon sa katulong. Kaya sumasagsag sila. Ang bilis-bilis na lang naglakad. She did not want to exhaust the donkey. And another thing, out of her respect for the prophet, she did not want to ride on the donkey that the prophet would ride on. She did not want to misappropriate something that was for the holy man of God. And then she walked very, very quickly.
and she contained the devastating, heartbreaking news inside her. She did not let the weight of this burden crush her. Or even if it was crushing her, para siyang bulaklak na habang tinatapakan, lalong lumalabas ang halimuyak. Lalong lumalabas ang bango. Lalong gumaling. Ang mahuhusay na tao, lalong humuhusay in times of adversity. Hindi nagpapanik, hindi nagugulo. And let's take a look at her wisdom. In her faith. Huwag mo akong antayin. Liban na lang ako nagsabi sa'yo. Sabi niya doon sa katulong. Kaya sumasagsag sila. Ang bilis-bilis na lang naglakad. She did not want to exhaust the donkey. And another thing, out of her respect for the prophet, she did not want to ride on the donkey that the prophet would ride on. She did not want to misappropriate something that was for the holy man of God. And then she walked very, very quickly, and she contained the devastating, heartbreaking news inside her. She did not let the weight of this burden crush her. Or even if it was crushing her, para siyang bulaklak na habang tinatapakan, lalong lumalabas ang halimuyak. Lalong lumalabas ang bango. Lalong gumaling. Ang mahuhusay na tao, lalong humuhusay in times of adversity. Hindi nagpapanik, hindi nagugulo. And let's take a look at her wisdom. In her faith. She would tell nobody about the boy's death, not even her husband, not even Gehazi, because she didn't want to waste time. Siyempre, marami kang paliwanag. Alam niya naman pag may patay, pupunta sa may ataol yung tao. Ikaw namang namatayan, para kasi ng plaka. Anong ikinamatay? Ganito, ganyan. Kailan pa namatay? Ganun. Naku. Kala ko pa naman mag-a-abroad dyan. Parang natutulog lang. Mga alam niya naman kung ano-anong mga nonsense pag may patay. Meron ba naman natutulog na nakabarong Tagalog at may bulak sa ilong? Nonsense. So she did not want to go through the nonsense. At saka hindi, it would become irreparable and irreversible kung nalaman na ng mga tao na matay. Paano nga naman kung nabuhay ulit? Hindi na itatratong normal kahit kailan ng mga tao dahil parang momo na yung bata. Ang galing niya. Kahit nagkaroon ng crisis, ang isip niya buo. Matining ang loob. Ganyan ang mga Pilipina, ang totoo, matitining ang loob. So, she believed that he could be raised to life again. Grabing faith. Grabing faith. So, she did not waste time, and she didn't want the death to become irreversible. And, why else was she wise? She approached the right person, the man of God. She walked very quickly and reserved the donkey for him. She did not permit subalterns to stop her. Sabi ni prophet, nung malayo pa, yung Shunammite na lagi nagpapakain sa atin, ayan, dumadating. Dali, tumakbo ka, salubungin mo. Itanong mo kung anong problema. Kumusta ba? Siyempre, hindi naman yan pupunta rito ng walang dahilan. Pumunta ang Gehazi. Sabi niya, okay lang. Hindi niya pinansin. Tuloy-tuloy siya. Hindi na naman siya nag-aksaya ng oras dahil ano naman ang katuturan na malaman ng katulong yon. Marami mga tao hindi nakakarating doon sa dapat puntahan. Clerk lang napigil. Security guard lang napigil. Not this woman. She knew her place. Now subaltern, no receptionist, no clerk, no security guard will stop her. She will get to the top man. Husay. Nobody could stop nor delay her. And then she brought her case before the prophet and gave vent to her sorrow, the anguish, the storm that was in her heart. Hindi naman masama na mag-express ng sorrow. Hindi masama na mag-express ng anguish. Piliin nyo lang kung kanino nyo sinashare. He was the right person to give comfort and hope and solution because he was the man of God. And besides pakana niya na nagkaroon ng anak yun eh. Kaya sa kanya dinala. Sabi ngayon ng prophet, si Gehazi, sige, yung robe mo, abala lang yan sa pagtakbo mo, itakin mo sa yung belt. Kapag nagmamadali sila, tinatakin nila yun eh. At tumakbo ka. Kung may babati sa'yo, huwag mo nang batiin. At huwag ka nang babati ng kahit sino pa. Tulad ng sinabi ni Lord, if anybody would greet you, don't greet them. Remember, he told his disciples that? Alam niyo kung bakit? Ang tradisyon sa Middle East, napakahabang batian. Pag nakita kayo, kumusta ka? Mabuti naman. Ikaw, mabuti. Ang nanay mo, kumusta? Mabuti. Ang nanay mo, mabuti rin. Ang tatay mo, mabuti. Ang tatay mo, ang haba.
Kaya sabi niya, huwag ka na makikipagbatian ha, wala na mga chika-chika. Run! And so, do you think that the woman would be happy? Sabi niya, no, I will not leave you here. I came for you. The donkey is here. No Gehazi, no assistants. It must be you. Huwag niyo naman gawin lagi sa mga pastor na laging sila, no? Life and death ito, ibang klase. The woman knew what she needed. Sabi niya, I will not leave you. So the prophet went with her. But sure enough, Gehazi went ahead. Dala-dala niya yung tungkod ng prophet, ipinato niya sa mukha ng bata, wala ring nangyari. And you must take note, everybody, the father and the entire household, up to now, was still blissfully unaware. The woman was doing it single-handedly. At pagkatapos, nung dumating si Elisha, sinalubong siya ni Gehazi, ginawa ko na lahat, wala talaga mangyari. And when Elisha went up, he shut the door on the two. Naiwan yung ina, naiwan yung katulong niya. And he prayed to God. Times for prayer. He was not powerful. Only God is powerful. Channel lang siya. Walang tao na may kapangyarihan, ang Diyos lang. Walang tao nakakapagbigay ng blessing, liban na lang, dumadaloy sa kanya, patungo sa iba. So he knew his position. Ang mga taong to, alam nila lahat ng position nila in the economy of things. Yan ang problema ngayong mga araw na to. Maraming mga tao, they don't know kung paano sila lulugar. They don't know their correct place under the sun. Kaya ang gulo-gulo. So, Elijah prayed. And then he stretched his body over the boy. Mouth to mouth, eyes to eyes, hands to hands. And the boy's body grew warm. Tumayo ang prophet. Naglakad-lakad. Siguro na nalangin uli. And then bumalik. Inulit niya. And the boy sneezed 7 times. That was the nicest sneeze that a mother could hear. Siguro pag nag-sneeze ang anak mo, sabi mo, what will you say? Sorry. Ayan. Excuse me. But this time, it was such a sneeze of joy. Nakakatuwa na rinig niya. And the boy opened his eyes and lived again. An entire family can be blessed through the wisdom and strength of one woman. It's very, very important. What are the things that we should remember about this story? The woman used her wealth and house for a cause. Her food and her house was offered to the man of God. It was offered to the work of God, because if you offer it to the man of God, therefore you are offering it to the work of the man of God. And the work of the man of God is the work of God. Therefore, she opened her house to God. Sabi sa Romans 16:3-5, tungkol kay Priscilla, who also opened their house to the work of Paul. Sabi sa letter ni Paul, greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. And take note of this, brothers and sisters. Greet also the church that meets at their house. Can you imagine? There was a church that met at the house of Priscilla. And whenever Priscilla and Aquila were mentioned, Priscilla was always mentioned ahead. This is breaking Middle Eastern protocol. So talaga siguro ang husay ng babaeng ito. So niya, greet Priscilla and Aquila. Hindi naman natin sasabing Juliet and Romeo? It's Romeo and Juliet. It's Gorio and Tekla. Hindi Tekla and Gorio. It's Pepe and Pilar. Pero sabi niya, greet Priscilla and Aquila for me. She opened her house to the Lord. Sabi po sa Matthew 25:40, pagdating daw ng panahon, lahat din na judge. Sabi ni Lord, eto premium mo, eto ang parusa sa'yo. Bakit iba-iba? The king will reply, I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Kung anong ginawa mo dito sa kalit-litan ko mga kapatid na ito, actually, you did it for me. And if we're going to read Matthew 10, verse 40 up to 42, he who receives you, receives me. Ang kausap ni Lord, yung kanyang mga disciples, ha? He who receives you, receives me. And he who receives me, receives the one who sent me, meaning the Father.
Anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And anyone who receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Sabi ni Lord, kung sino man ang tumatanggap sa inyo, ay tumatanggap sa akin. At kung sino ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap dun sa nagpadala sa akin, the Father in heaven. Kung sino man ang tatanggap sa propeta, dahil siya'y propeta, he will get a reward called a prophet's reward. At kung sino man ang tatanggap sa isang matuwid, righteous man, dahil siya'y righteous, this person will receive an award called righteous man's award. At sabi, at kahit isang tasang tubig lang na malamig ang iabot sa inyo, dahil kayo'y mga disipulo ko, isinaalang-alang nila at inabutan kayo, I tell you, hindi sila mawawala ng gantimpala. Kaya itong babaeng ito ay pinagpala ng Diyos. Yung kanyang bahay na maganda, siyempre mayaman siya, hindi lang niya ginagamit to impress. Hindi lang niya ginagamit to display. Kung minsan, pag pinapaganda natin yung bahay, may handaan tayo, marami tayong handa, nililinis natin, dapat din nating i-check ang ating puso. Am I doing this to impress my guests or to please my guests? Magkaiba yun. And God knows our hearts. So this woman wanted to please the man of God, and her kindness did not escape the attention of heaven. Kahit ang laki ng earth, ang laki ng Milky Way, ang laki ng galaxy, ang laki ng lahat, no act of goodness, especially done to God's people, ever escapes heaven and heaven's attention. So, napakainam ng ipinakita dyan. At doon naman sa hindi gumagawa ng mabuti sa mga lingkod ng Diyos, sa Matthew 25:45, sabi ni Lord, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. Pag may tinanggihan kayo ng mga lingkod ko, ako tinatanggihan nyo. Kung may pinagkaitan kayo, pinagdamutan kayo, ako ang pinagkakaitan nyo, ako ang pinagdadamutan nyo. At hindi ito iniimbento ng mga preachers to benefit themselves. It is in the Bible. And Jesus himself said it. This woman was a blessing, therefore she received a greater blessing. And that's what she never had in her life. She gave what she had, she received what she did not have. Napuno ang buhay niya, nabalan siya. Because remember this, no one can ever outgive God. No one can ever outgive God. God can never be a man's debtor. Hindi papayag ang Diyos na may utang siya sa tao. So pag may nagbigay sa kanya, o pag may nagbigay sa kanyang lingkod, siya ang magpapalit. Siya ang magbabalik dahil at sa lagay may utang siya. Hindi niya yun papayagan. Another area that we should notice here, the woman, though rich and generous and female, she was rich, she was a giver, she was a benefactor, and she was female, knew her correct place before God's prophet. Kahit bahay niya yon, siya ang pinapatawag. Tawagin ng babae. Akyat naman siya, nagkakandara pa pag-akyat. Hindi bakit? Bahay ko to, di manaog siya. At nandun lang siya sa may pinto, hindi siya nangangahas pumasok. Marunong siya ng good manners and right conduct na hindi na yata itinuturo sa school ngayon. Kaya maraming tao walang manners. She stood in his presence. She never dared to sit down. She was standing up while the prophet was giving instruction, was asking her. Hindi sabi, ako babae, ako upo, tayo ka. Hindi sabi, ako may bahay. She stood by the doorway. And you remember the story. She did not even dare to ride the donkey. So you can imagine nung pabalik sila sa kanyang bahay, ang prophet ay nakasakay sa donkey, siya ay nagmamadaling naglalakad. Umaalimbo kayang alikabok. Diba? Samantalang among her servants, siya talaga ang senyora. Siya talaga ang big time. But she knew her place. Nakakalungkot ngayon. Marami mga donors and benefactors who don't know their place. Magbibigay pero itatrato ka naman na parang akala mo alipin. Magbibigay ng konti pero akala mo kung sino.
Magbibigay ng ganyan, pero kayabang-yabang. At inuobliga nila ang mga binibigyan. Minsan pag pastor ka, binibigyan ka. Naku, pag birthday niya, 2:00 ng umaga, nando ka sa bintana, kakanta-kanta ng happy birthday to you. Dahil donor to. Tapos sabihin, naku, huwag niyo gagawin yan. Diba? Nakakapanliit. Pero nababaligtad. Kung kayo ay donor, kung kayo ay mabuti, kayo nagbibigay, huwag niyong kakalimutan, sa Diyos lang yun galing, taga-abot lang kayo. I mean, don't be contaminated by pride. And don't ever think that you were the giver. Because all good and perfect things come from the Father. At kung tayo yung dinadaanan para mag-abot, salamat. Kasi pag humahawak tayo ng palayok, nauulingan din tayo. If the Lord would like you to be supportive to several people, binibigyan ka ng marami, nagkakaroon ka, natitira rin yung iba sa inyo. Nabe-benefitan tayo. Subukan yung isara yung channel, huwag yung iabot doon sa dapat bigyan. The Lord will still continue to give to those He likes to give. At ano nangyari? Kayo'y napuwera. Because you will no longer be the channel. There will be another channel. Mas nagbibigay tayo sa gawain ni Lord, mas dapat tayong maingat sa ating manners. Hindi akala mo kung sino yung pamilya nyo pag dumadating sa church, palibasa kalahati ng bubong kayo nagpagawa, at pag aalis kayo, dadalin nyo. Merong mga ganyan. They behave like peacocks. They strut about like peacocks just because they are donors. This woman knew her place. And, of course, what else? She was eager to respond to the prophet's call. Pag tinawag, nariyan agad. Hindi tulad ng marami ngayon, nagbibingi-bingihan. Tinatawag mo na, nagbibingi-bingihan, nagpapatay mali siya, o naintindihan na, magdadahilan. At meron pa, nangangahas pang tumanggi. Samantalang sabi ni Isaiah, sa Isaiah 6:8, "Here I am, send me." She was always willing. You know, it wasn't easy to have guests. Ngayon nga, pwede kayong tumawag sa isang food delivery kung may bisita kayo, solve ang problema. Pero hindi katulad ng araw. Kailangan mong gawin lahat. Pero hindi siya nag-hesitate to do something good. What else? Wala siyang hidden agenda. Wala. Nagbigay siya ng nagbigay, nagpakain siya ng nagpakain, pinagawa niya yung kwarto, lingkod siya ng lingkod. Nung tanungin, teka, ano ba pwedeng gawin para sa inyo? Ay, I thought you would not ask ho. Pwede ho bang pakisabi niyo naman sa hari? Ganito, pwede bang ganyan, ganyan, ganyan? Hindi, wala siyang hinihingi. Hindi niya iniistorbo yung man of God. May pigsa ho ako, ipalay-hands yung ipag-pray niyo naman tong aking karwahe, ang aking baka, ang lahat-lahat na. Wala nang ginawa kundi ipapray sa'yo lahat. Binigyan ka nga ng 10 piso, pinagod ka na makadadasal. Kasi sinusulit ang mga donasyon. Hindi siya nangaabala. Wala talaga siyang hidden agenda. Wala siyang hidden motive. Sabi niya, wala ho, I live among my people and I am at home here, so thank you, pero wala ho talaga. At nung sinabing, alam mo, wala ka palang anak, hayaan mo, magkaroon ka, ay naku, wag niyo akong paasahin. Hindi sabing talaga ho, wow! No, wala siya talagang motibo, kundi just to give. And God saw through her. Nakita niya. What else can we learn, brothers and sisters? The boy's lifeless body was warmed by the presence and proximity of the prophet. It can happen even today. Be warmed, be enlivened by the presence of God's holy men and women. Sa buhay din natin, pwede tayong nanlalamig, napaparalyze, lifeless, tinatamad, walang pag-asa. Sumiksi kayo sa presensya ng mga taong ginagamit ng Diyos. Sapagkat doon uli kayo mag-iinit. Doon uli kayo mabubuhay. At siguro kung kailangan na 700 hatching ang gawin ninyo, do it. But live again. Marami mga Kristiyano, malamig ang pananampalataya. Tinatamad. Lifeless. You've got to seek the presence of men and women who are obviously used by God as channels of blessings. And you've got to submit yourselves to their ministrations so you will be warm and you will live again and you will open your eyes again just like this boy. What will the dead get if they continue to fellowship with the dead? Kailangan you fellowship with those who are alive, those who are on fire,
Mga kapatid, mga kaibigan, piliin ninyo kung sinong pinapayagan yung boses na pumapasok sa tenga nyo, literature na nababasa ng mata ninyo, kasi lahat yan nakaka-minister sa atin. Surrender yourself to the ministrations of God. It is your duty to yourself and to others. And there's a question here. Could there be a dead boy in your house? Na kailangang dalhan nyo ng propeta? Na kailangang dalhan nyo ng Bible study? Na kailangang dalhan nyo ng salita ng Diyos? Na kailangang dalhan nyo na magpe-pray? Unless you live in a perfect home, there must be someone who's dead there. Meron dong patay. Spiritually. Anong sabi sa Bible? Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Yet to all who received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Nagkaroon sila ng life. Therefore, before they receive Christ, they have no life. They are dead. Kahit physically alive, inhaling, exhaling, nagbabasketball, kumakain ng marami, gumagastos, pero patay ang kaluluwa. If that is true in your house, take home a prophet. And it doesn't always have to be physically na you are really taking home a prophet. Come on, we should go beyond the metaphor. Lampasan natin yung talinghaga. Take God home. Bring God home. Open your home to God. Ang mga TV nyo, anong napapanood dyan? Dinadaanan ba yan ang mensahe ng Diyos o ng demonyo? Ang mga radyo nyo, anong naririnig? Ang mga tape sa inyong bahay, mga pinapanood, pinapakinggan, binabasa, pumapasok ba ang Espiritu ng Diyos o masasamang Espiritu? Somebody must be dead somewhere near you. Like this woman, be wise. Bring God home. And husbands and men, allow your women folk to achieve. Hindi nga masyadong active yung asawa niya rito, pero at least hindi siya kontrabida. Hindi niya pinigil. At siguro yung babae merong magandang track record nung sinabing, ba't ka pupunta doon? Hindi naman oras. Okay lang, yan mo na. Hindi na siya nag-usisa kasi trust. May trust. Alam niya, hindi naman siguro gagawa ng kabalbalan ng asawa ko. Meron kasi siyang track record of good decisions. The husband allowed the wife to do good. The husband supported his wife to do good and to achieve. Sabi niya, igawa natin ang kwarto ang prophet. Gumawa sila. Hindi niya pinigil. Wives, huwag niyo rin pipigilin ng husbands niyo kung gusto nila mag-serve kay Lord. Meron ako mga kilala, yung mga asawa nila na born again, nagsiserve kay Lord, tapos pupunta-punta sa akin. Bakit ganyan ang nangyari sa asawa ko? Bla, bla, bla. Hindi ko lang masabing, buti nga tinanggal na niya yung 3 niyang kirida kahapon, no? Dahil umaksep siya kay Lord, wala ka kamalay-malay, may 3. Dapat ka nga magpasalamat, lumapit yung asawa mo sa Diyos, kontra mo pa. May mga magulang, ang mga anak nila, atin ng youth camp, magba-Bible study, masisave, magbababad sa church, nagagalit yung magulang. Hindi nila alam ang pinaggagawang kaaliwas-wasan ng mga anak nila nung wala sa church. Hindi mo naman siyempre masabi. Kung pwede mo lang sabihin, dapat kang pasalamat. Kung alam mo lang kung ano pinaggagawa ng anak mo. Nabuti nga ngayon, hindi na ginagawa. Hindi nga sinasabi sa iyo, sa amin ipinagtatapat. Dapat ka pang magpasalamat at magpadala dito ng buko pie. Tapos ikaw pa ang may gana magalit. Ewan ko, hindi ko maintindihan ng mga ibang tao. Pag may mga kamag-anak silang lumalapit sa Diyos, nagagalit. Hindi nila alam, inilalayo ng Diyos sa masama. Ano po ang mga mensahe nitong istoryang to sa ating buhay? Let's bow before the Lord. Inquire of God. Tanungin niyo siya, Lord, bakit nga ba yan ang mensahe? Wala namang aksidente sa buhay. Narito ako ngayon. Yan ang narinig ko. Maaring dati ko nang narinig. Narinig ko na naman. O maaring first time, ba't ko narinig? Surely God has a purpose.
natatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Strength and Wisdom of a Woman. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin ba na? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglay. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit, walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas.
Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya. Gawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Ay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit,
bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus, o kay sarap mabuhay. Sa piling niyo, Jesus, bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus, lalo lang tumatamis sa piling niyo, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan mo, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo, ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan mo, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo, ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan mo, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ano ang kahulugan ng salitang Ginoo? Ang salitang Ginoo, hindi yan equivalent ng Mister lamang. Kasi yung Ginoo, nagmumula yun sa salitang Magginoo. At nung sinaunang panahon sa Pilipinas, yung mga Magginoo, yan yung mga nobles. No? Ibig sabihin, a male person with nobility of spirit.
So tama ang iyong behavior, ikaw ay magalang sa mga babae, mapagkakatiwalaan, listo ka, marunong ka maghanap buhay, hindi ka umaasa sa iba, hindi ka sumasandal na lang kahit kanino, meron kang independence, fruitfulness, at mapagbigay ka lalo sa mga may sakit, sa mahihirap, sa mga babae at bata, at maging sa iyong kalaban ay gumagamit ka ng kagandahang asal. Yun ang kahulugan ng Maginoo. Kaya napakasarap na matawag kang Ginoo. Dalangin ko'y iyong tanggapin, na maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan, ang aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahaking ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko panatiliin mong wagas. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!